Plano mo na bang mag-final exit sa Saudi Arabia at lumipat sa ibang bansa para kumita ng mas malaki? Yes! Bago ka umuwi, siguraduhin mong hindi mo makakalimutan ang isang dokumento na pwedeng sumira sa next opportunity mo na makapunta sa ibang bansa at kumita ng 3 times ng sweldo mo sa Saudi Arabia. Oh, wow! May kilala kong isang OFW. Pwede na lahat. May job offer na sa Europe. Mas malaki ang sahod at mas marami ang benefits, pero delay ang alis niya ng ilang buwan. Alam mo ba kung bakit? Dahil wala siyang police clearance from Saudi Arabia. Kaya kung ayaw mo mangyari ito sa'yo, panoorin mo ito hanggang dulo. Hello mga ka-OFW, welcome back to my channel. Ako si Sir Abog, isang OFW at isang Certified HR Executive, at sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano kumuha ng police clearance sa Saudi Arabia gamit ang dalawang paraan. Una ay ang online via AppShare habang ikaw ay nasa Saudi Arabia, at ang pangalawa naman ay ang manual processing kapag ikaw ay nasa labas na ng Saudi Arabia. Itong kwento na ito is very common sa mga OFW na nasa Saudi Arabia. May isang kababayan natin na nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia at nag-decide na siyang mag-final exit dahil may bagong opportunity siya sa ibang bansa. Yes! Kumpleto na siya ng passport, visa at kontrata. Akala niya ready na siya. Pero nung nag-process na siya sa bagong employer niya, hinanapan siya ng police clearance from Saudi Arabia. Ang problema, nasa Pilipinas na siya. Kailangan pa niyang magpa-fingerprint, magpa-authenticate, at maghanap ng representative dito sa Saudi Arabia, kaya inaabot ng ilang buwan. Mas magastos, stressful, at muntik nang mawala yung job offer niya. Kaya huwag mo hintayin na mangyari sa iyo yan, yung nangyari sa kanya. Kaya narito ang unang paraan, paano kumuha ng police clearance. Ang processing via AppShare. Habang ikaw ay nasa loob ng Saudi Arabia, take note, hindi mo ito magagawa kapag nasa labas ka na ng Saudi Arabia dahil wala ka ng access sa iyong AppShare. Narito ang mga steps. Una, mag-login ka sa AppShare account mo using desktop or laptop. Take note hindi mo ito makikita sa AppShare mo using mobile phone. Second, hanapin mo ang Criminal Record Certificate Report, then i-click mo ang Request Criminal Record Certificate. At i-fill up mo ang details tulad ng full name, ID number, passport number, at date of birth at nationality. At i-click mo lang ang purpose ng request. Click mo ang issue permit or renew permit kung meron ka na dating certificate. Then, click next. Pwede ka na magbayad using your bank account. Just fill up ang details ng bank account mo o ng iyong credit card. At ang babayaran mo lang ay 57.50 Saudi Riyals lang. So, mura lang, di ba? After mo bayaran, instantly ay pwede mo lang i-download ang certificate once approved na ang payment mo. Tulad nito. At pwede mo na dalhin yan sa MOPA or sa Ministry of Foreign Affairs para sa authentication. Take note, ang pagpunta sa MOPA ay kailangan mo ng appointment para sa authentication ng iyong criminal record certificate or police clearance. Ganyan kabilis kumuha ng police clearance sa Saudi Arabia habang ikaw ay nasa Saudi pa. Sa aking next video ay ang paraan naman kung paano ka kukuha ng police clearance kung ikaw ay nasa Pilipinas na. Kung meron kang tanong, mag-message ka lang sa baba ng video nito. See you on my next video. Pag-usapan naman natin ngayon kung paano ang pagkuha ng police clearance kung ikaw naman ay nasa Pilipinas na. Ito naman ang dapat mong gawin. Una, kumuha ka ng police clearance sa City Hall o kung saan nag-i-issue ng police clearance sa iyong lugar sa Pilipinas. Pangalawa ay humanap ka ng representative mo na nasa Saudi Arabia para maglakad ng iyong request. Punta sa Philippine Consulate para sa endorsement, translation,
at authentication sa MOPA at pupunta sa police station para magpatak ng iyong police clearance. Gawan mo ng Special Power of Attorney or SPA ang tao maglalakad ng iyong police clearance sa Saudi Arabia. Ang SPA o Special Power of Attorney ay pwede mong ipagawa sa mga notary public yan sa Pilipinas. Ipadala mo na sa Saudi via DHL ang iyong police clearance at SPA na galing sa Pilipinas. Take note dapat ay original ang documents, kaya hindi pwedeng email copy. Kaya tiyak magbabayad ka ng 5,000 pesos. Kapag natanggap na ang iyong documents ng iyong authorized representative, pwede na pumunta sa Philippine Consulate para mag-request ng endorsement sa MOPA at translation ng document from English to Arabic. At kapag may endorsement o translation na galing sa Philippine Consulate o Department of Migrant Workers ng iyong representative, ay pwede na siyang pumunta sa MOPA o Ministry of Foreign Affairs para naman sa endorsement sa police station. Pagkagaling mo sa MOPA, pwede nang pumunta sa police station para makapag-request ng criminal record certificate or police clearance. Take note, kung ikaw ay nasa labas na, hindi na mag-i-issue ng criminal record certificate ang police sa Saudi Arabia. Gaya nung lumalabas sa iyong ABSER. Ang gagawin lang nila ay tatakan ang police clearance mo na galing sa Pilipinas na tulad dito. Reality check lang. Strong warning. Ulitin ko lang. Huwag kang magpa-final exit ng walang police clearance dahil kapag nakauwi ka na sa Pilipinas, mas mahirap, mas matagal at mas magastos ang proseso. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like, share at subscribe para sa mas marami pang OFW tips. Comment mo lang din kung naka-experience ka ng ganitong problema para matulungan natin yung iba nating mga kababayan. Isang dokumento lang ang kulang. Pwedeng ma-delay ang pangarap mo na makapagtrabaho sa ibang bansa. Kaya habang nasa Saudi ka, kumilos ka na. Kung meron kang tanong ay mag-message lang kayo sa baba ng video nito. See you on my next videos.